Let's declare Luke 4:18 and 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God is Jesus, the Anointed One. Amen. Praise God. So ang aking isi-share po sa inyo, since November 2 ngayon, sineselebrate ng mundo ngayon yung All Souls Day. Amen ba? Pero meron ding All Saints Day. At yun ay kahapon. So yung All Souls Day ay sineselebrate yung mga kaluluwa ng mga pumanaw na mga tao, lalo na yung mga hindi mga mananampalataya. Pero yung All Saints Day, ito naman ay pag-alala sa mga Kristiyano o sa mga taong namatay na nasa Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya yung mga mananampalataya, yun po ay inaalala, yung mga mananampalataya na umuwi na sa Panginoon, November 1. Okay? Yung mga Kristiyano. Yung mga banal na tinatawag. At yung All Souls Day ay di yung ito ay general. Pero sabi ko nga kanina, ito ay mas doon sa mga hindi mananampalataya. Amen? Saan tayo doon? Sa mananampalataya o sa hindi mananampalataya? Sa tabi mo, you are a saint. Tinanggap niyo ba si Jesus as Lord and Savior? Kung ganon, ikaw ay saint. Amen? Sa tabi mo, ikaw ay saint. Yeah. So, ang title ng aking isi-share sa inyo ay pag-alala sa mga haligi ng JA1 Cainta. So, sa loob ng 15 taon, ito ay first time ko na isi-share sa inyo. Atin ngayong aalalahanin yung mga kapatid natin na naging haligi ng ating simbahan na umuwi na sa Panginoon. Marami sa inyo hindi na sila kilala. Kaya naisip ko na siguro mas maganda na binibigyan sila ng pag-alala. Para kahit paano, yung mga youth or yung mga bago nating kapatiran, nakikilala nila, nakikita nila, ito pala yung mga pioneer ng aming church, ito pala yung haligi ng aming simbahan. Marami sa inyo, nakasama rin naman sila bago sila umuwi sa Panginoon. At madami din kasi hindi. Pero bago yun, let us pray muna. Lord, amin pong iniaalay sa iyo ang gawain ngayong umaga. Patuloy kang maluwalhati, tanging maitaas. At dalangin namin ang message ngayong umaga ay magkaroon po ng malaking impact po sa amin para mas lalo po kaming maging masigasig, mas lalo po naming i-desire, Panginoon, na makapaglingkod po kami ng seryoso at meron pong katatagan. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. Praise God. 1 Thessalonians 4:13 and the 13 to 18. But I do not want you to be ignorant. Ito po yung letter, sulat ito ng kapatid natin si Apostol Pablo. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep. Ayoko kayo na maging parang walang alam, mga tao na parang walang alam sa mga nangyayari. Lalo na sa mga, sabi doon, concerning those who have fallen asleep. Ang tinutukoy po doon yung mga fallen asleep, ito po yung mga believers. Ito po yung mga kapatid natin sa Panginoon. Ang tawag ng Bible sa kanila, fallen asleep. Natutulog sila. Amen ba? Pagka ba natutulog, meron pa bang paggising yon o wala? Pag binamumot po, di wala. Pero yung pinag-usapan natin, of course, pag natulog, ibig sabihin nun, may paggising. Amen po ba?
So, time will come po kasi, yung mga kapatid natin na umuwi na sa Panginoon, sabi ng Bible, sila ay natutulog. At darating ang panahon, sila ay muling gigisingin. Amen ba? Parang, sige, ninanamnam pa po, ninanamnam pa. So, sabi doon, ayoko na maging, di ba, mga tao na parang wala kayong alam tungkol sa nangyayari. Mga kapatid, sabi doon, concerning who have fallen asleep. Lest you sorrow as others who have no hope. Ayoko rin na kayo ay magdalamhati tulad ng mga tao na parang walang pag-asa. Kasi, sabi ng Apostol, ang binibigyan din ni Apostol Pablo, tayo ay mga mananampalataya. Buhay ang ating pag-asa. Amen ba? So, bagamat may mga kapatid tayo na umuwi na sa Panginoon, of course, nalulungkot tayo kasi namimiss natin yung presence nila. Pero, sabi doon, huwag kayong magdalamhating katulad ng mga hindi mananampalataya. Katulad ng mga taong walang pag-asa. Pag nasa iyo si Kristo, ikaw ay may pag-asa. Pag wala si Kristo sa iyo, ang tawag sa iyo ay taong walang pag-asa. Sabi ni Paul, huwag daw tayong tumulad sa mga taong walang pag-asa. Kasi ang mga anak ng Diyos, buhay ang pag-asa. Amen ba? For, if we believe that Jesus died and rose again, okay, kung si Jesus daw, so maniniwala tayong namatay at muling nabuhay, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. Kung paano yung nangyari sa Panginoong Yesus na namatay at muling nabuhay, ganyan din daw ang mangyayari sa mga kapatid natin na umuwi sa Panginoon, namatay, di ba? Muli din daw silang bubuhayin. Tapikin mo yung katabi mo. Gusto mo ba ng ganun? Pag ikay Kristiyano, pag totoong ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ang buhay mo ay hindi lang dito. Pag umalis ka sa mundong ito, muli kang bubuhayin ng Panginoon. At makakasama sa piling niya, magpakailan pa man. Amen ba? Kaya nga ang tawag ng Bible sa kanila, fallen asleep, natutulog lang. Iba yung term na ginagamit doon sa talagang, kumbaga, yung for eternity ay nandun na lang. Kaya nga mayroong tinatawag na eternal death. Di ba? Yung sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tinutukoy doon ay walang hanggang kamatayan. Wala na doong pagbangon. Wala na doong escape. Wala na doong paggising. Pero sa mga mananampalataya na tinubos ng dugo ni Kristo, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So yung mga taong tinubos at binigyan ng buhay na walang hanggan, bagamat mamatay ay muling mabubuhay. Kaya sabi mo sa tabi mo, buhay ang pag-asa natin sa Panginoon. Amen? That we, asa na ba ako? Even so God will bring him, for this we say to you, by the word of the Lord, that we who are alive, tayo na nabubuhay pa and remain until the coming of the Lord will by no means precede to those who are asleep. At tayo naman daw na nabubuhay pa at aabutan ng muling pagbabalik ng Panginoon kasi hindi natin alam. Nasa last days na tayo ay hindi naman daw mauuna. Ibig sabihin, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, yung mga abutan niyang buhay pa, hindi sila uunahin kunin ng Panginoon. Mauuna yung namatay na ng mga mananampalataya. Bubuhayin muli at kukunin ng Panginoon. Saka palang kukunin ang mga nabubuhay pa. Sasalubong tayo sa alapaap, kasama ang ating Panginoon, ang kanyang mga anghel at ang lahat ng mga hinirang sa buong daigdig. Yun po yung grand reunion ng mga Kristiyano. Buhay man o patay. Sabi mo sa tabi mo, manatili ka sa kawan ng Diyos. Amen? For the Lord Himself will descend from heaven, okay? Kung ating Panginoong Hesus daw po ay nag-descend from heaven with a shout mula sa langit ay bababa, and with the voice of an archangel, and with the trumpet of God. Sa isang merong mag-ibublaw na trumpet sa araw na yan.
And the dead in Christ will rise first. Bubuhayin ang mga namatay kay Kristo, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Aangat. Uso na yung mga cellphone ngayon. iPhone 17 na ang ganda ng camera. Abot na abot. Kaya talagang global yan. Makikita yung mangyayaring pagsalubong sa Panginoon. Kaya doon pala marirealize ng mga tao na hindi nagbibigay ng time kay Jesus sa Panginoon kung gaano ka-importante yung ating espiritualidad. Amen? Kung paanong kahalaga yung mga spiritual na bagay katulad nito. Yung pag-church natin, pagbabasa ng Bible, pagpe-pray, pakikisalamuha natin sa mga mananampalataya, at pag-share natin ang gospel sa mga hindi mananampalataya. Then, and thus we shall always be with the Lord. At tayo ay doon na sa piling ng Panginoon magpahabang panahon. Therefore, comfort one another with these words. So, i-comfort ng katabi mo. Narinig mo yung word ni Lord? Mga kapatid, ano man yung problema sa mundo, ano man yung mga distractions, ano man yung mga nangyayari, lagi mong tatandaan, you are pure because of the blood of Jesus. You are already purified. Okay? Ano nga yung pinost ko kagabi? Na last bago ko natulog? May nakabasa ba? Yung mga friendship dyan sa Facebook. Ano nga yun yung pinost ko kagabi? About the fire? The fire comes not... Pa-check nyo nga po. Not to perish, but to purify. Amen ba? Yung mga dumarating sa ating pagsubok, hindi po yan para tayo ay magdusa, kundi tayo ay linisin. Tayo ay lalong patingkarin. Kasi dahil sa dugo ni Kristo, ikaw ay pure na. Sabi sa tabi mo, pure. Dalisay. Kumbaga sa gold, ikaw ay tunay na ginto. So lahat ng nasa Panginoon, tunay na ginto. Kaya lang yung kinam ay depende sa kung, di ba, may mga gintong hindi na masyadong alam na ginto. Kaya nga yung mga treasure hunter, di ba, hindi mo naman talaga ma-identify na gold yan eh. Kasi minsan balot na yan ng dumi, balot na yan ng, di ba? Pero kung meron kang gold detector, saka mo lang malalaman, ay, may gold pala sa loob nito. Minsan ganyan ang buhay natin, sa dami ng problema, sa dami ng distraction, sa dami ng nangyari, na ano na, na-pollute na, natakpan na ang ating liwanag. Kaya ang gusto ng ating Panginoon, manatili tayo na nagliliwanag. Kasi nga, sa dami ng ating hinaharap sa buhay na ito, minsan, di ba, yung discouragement natin, minsan yung mga bagay na nangyayari sa atin, natatabunan at nakakalimutan natin. Tagalangit tayo, anak tayo ng Diyos. At meron tayong importansya at misyon sa mundong ito. Amen ba? Kaya di ba sabi ng Bible, magliwanag kayo. We are the light of this world. Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo. Light yan. Yan, light. Amen? Light yan. Kasi Bible lang nagsalita, lahat ng mananampalataya ay light. So ano ang purpose ng ilaw? Magbigay ng liwanag. Kaya kung ikaw ay natatabunan ang liwanag mo, diba, hindi mo magagawa ang purpose mo. Ganyan din po tayo. Kaya paalala sa atin, ano man yung nangyayari, diba, ipaglaban natin yung ating purpose sa mundong ito. So, ang mga kapatid natin na gusto kong alalahanin natin ngayon, sabi ko nga kanina, marami sa inyo, baka hindi na sila kilala. Unang-una si Tatay Moore. Sinong nakilala kay Tatay Moore? Si Tatay Moore. Ayan. O para po sa alam ninyo,
Kaya ho may JA1 Cainta, kaya may JA1 Rizal. Dahil po doon kay Tatay Moore. Kasi sa bahay niya ako nagsimula ng Bible study. Amen ba? So after 3 months na Bible study ko sa bahay ni Tatay Moore, maluwag niyang tinanggap ang gawain ng Panginoon. Kasama ko doon yung pamilya ni Tatay Moore, mga apo niya. Si Chloe that time, hindi pa namin nakasama kasi si Chloe noon, batang-bata pa, maliit pa. Kasama namin, mga mama nila, yan, sila Ate Tina, sila Ate Lorma, yan, nakasama na natin yan. Noong umpisa. So doon tayo nagsimula. At talagang naging malaki ang contribution ni Tatay Moore sa atin pong church na ito. Kaya kahit siya'y nasa Panginoon na, wag natin gusto ko na hindi natin makalimutan si Tatay Moore bilang kapatid natin sa Panginoon. Amen ba? At ang isa pa doon ay si Ninong June Cachuela. Sino pong nakilala sa kanya? Yan, siya ay asawa ni Sister Lina, ni Ninang Lina. Okay? So makikita natin doon na itong kapatid natin na ito ay talagang ginamit din ng Panginoon sa atin. Makikita natin kapag merong isang pagkakataon, eto kasi mga haligi na ito, sila yung nung mga buhay itong mga to, sila ho yung nagbibigay ng advice sa akin. At kapag may mga challenges na nangyayari sa church, since alam nila yung pinagsimulan ng Cainta, sila yung nagpapatawag sa akin. Pastor, kumusta ka na? Nami-miss ko yung mga kapatid natin na gano'n. Na, di ba? Papatawag ka, kumusta ka na, Pastor, ano ba ang ano? Tapos magbabaga-advise sila. Bayaan nyo lang. Nandito lang naman kami para, ang laking bagay po nun. Amen po ba? At ito po ay makikita natin po kung gaanong, ito financially ginamit ng Lord po sa atin. Si Ninong June. At ang pangatlo, si Eugene. Si Eugene ay young professional. Batang-bata. 23 years old nang siya ay umuwi sa Panginoon. Okay? Talaga, yan ay isa sa sobrang laki ng impact. Siya yung pinakabata. Ang tindi ng impact niyan. Doon natin makikita yung buong suporta ng lahat ng JA1 sa buong Rizal. Talagang punong-puno. Parang artista yung namatay. Sa bagay, artistahin naman yan eh. Nung nabubuhay yan, talaga alam yan ng mga nila Pastora Jeanette, nila Otep, alam yan ng mga young professional natin. Kasi worship leader yun dito. Dancer din yun. So kahit saan nyo siya isamang, hindi siya magkakaroon ng kaaway. Napakagaling makisama. Okay? At kasama yan sa pagsisimula, pagpapayonir ng mga churches natin, Binangonan, halos kasama po yan. Siya yung nag-worship lead, siya yung kasama ng mga pastor na nagsisimula. Nung nagsisimula si Pastor Jong, Pastor Marlon, yan, kasama po yan. At ang pang-apat po doon ay ang si Tatay. Inabutan nyo ba si Tatay? Tatay ko? So kung makikita nyo, kahit walang katao-tao dito, naka-wheelchair lang yan. Si Tatay lang ang tao sa church. Kahit abutan niya ng gabi bago kami umuwi kasi panay ang lakad panay ang hayo namin eh. Kita namin dito, buhay na lahat ng ilaw. Kaya si Tatay maparaan. So, may hawak yan na walis tambo. Pinipitik lang yan yung mga ilaw pag hindi niya abot. Kaya pagbalik namin, may ilaw na dito. So, ginamit niya ni Lord para mag-encourage po sa mga pamilya na down. Kahit siya'y naka-wheelchair, ginagamit siya ng Panginoon para magpalakas sa mga taong nanghihina. Siya po ay isang masayahing tao. Yan. Okay, so mamaya papanoorin natin yung para makita nyo sila. So ang kanilang mga buhay at paglilingkod naway maging inspirasyon sa ating lahat na mga natitira pa sa mundong ito at sa mga susunod pang henerasyon sa ating church. Today, as we honor those brothers who have passed on to the glory, let us also find strength and encouragement for our own
journeys. Kasi tayo ngayon, tayo yung lumalaban pa. Ang tawag nga sa kanila, nag-graduate na. Ang kamatayan sa Kristiyano ay graduation. So ito ay, kumbaga, ay tapos ka na sa examination sa mundong ito. Tapos ka na sa mga projects sa mundong ito. Tapos ka na sa mga bagay na ginagawa o paglaban mo sa mundong ito. So tayo ay binibigyan ng inspiration at encouragement na magpakatatag. I hope that their lives, though ended here on earth, continue to speak volumes and inspire us to live with purpose and faith. Ang ganda ng sinabi ng Proverbs 10 verse 7 sa mga Kristiyanong namatay o umuwi na sa Panginoon. Tingnan niyo po yung sinasabi. Proverbs 10:7, the memory of the righteous will be a blessing. Yun daw alaala ng mga taong namatay na matuwid ay pagpapala. Tingnan nyo sila. Kahit nasa Lord na sila. Katulad ng mga kapatid natin, sina Apostol Pablo. Diba? Pag tinitingnan natin kung gaano sila naglingkod, lalo na yung mga nakasama nila, hanggang sa kamatayan, naglingkod talaga sila sa Panginoon. Pinakita nila yung perseverance, pinakita nila yung paglaban nila. Amen? Kaya na dapat ganun yung maging natin, maging desire natin, na Lord, gamitin mo po ako hanggang sa kahuli-hulihan ng aking hininga. At tuwing aalalahanin tayo ng ating mga anak, ng ating pamilya, diba, nawa ay maging inspirasyon. So, yung mga kung buhay yung mga yan, ang pangarap nila, number 1, ay lahat ng lahi nila maglingkod sa Diyos. Dapat ito ay maunawaan ng mga pamilyang naiwan nila. Wala silang ibang pangarap. Kung buhay yan, nasa ng mga pamilya ni Tatay Mor dito, taas ang kamay. Naniniwala ba kayo kung buhay si Tatay, hindi siya papayag na yung iba niyang pamilya hindi maglilingkod? Kalay? Di ba? Si Tatay Mor nung buhay, nagagalit yan pag hindi mag-church ang mga kasama niya. Diba, Titina? Si Tatay, natutulog, di ba? Umaasa siya na sa grand reunion ay magkikita-kita. Nawa ay talagang magkita-kita. Amen ba? Kaya kung ano yung iniwang path nila, sundan mo. Magpatuloy ka sa paglilingkod. Huwag kang liliko kung saan-saan. Kasi, di ba, baka hindi makasama sa grand reunion. Amen ba? So, the memory of the righteous will be a blessing. Kaya, sabi ko nga, yung pagiging righteous, hindi dahil sa sarili, kundi dahil sa ginawa ni Jesus sa atin. Kaya nga, ganun katindi yung kaligtasang pinangahawakan natin. Hindi tayo ang gumawa. Si Jesus ang gumawa. So ano yung mga bagay na makikita natin at dapat maging pagpapala sa ating lahat? Unang-una, remembering their faith. Yung pag-alala natin sa kanilang pananampalataya. Okay? Naalala ko si Tatay nung siya ay naka-confine. Siya pa yung nagpapalakas ng loob sa lahat ng kasama niyang naka-confine din. Sabi niya, kung mag-alala, si Lord ang bahala sa atin. Magkakatabi sila sa higaan. Nagsishare din yun ng gospel. Kahit siya ay nandoon na, naka-confine na siya. At siya yung nagte-testify na habang siya ay nasa ICU, nakapikit, ang nararamdaman niya ay hindi maipaliwanag na kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Amen ba? Amen? So remembering their faith, it is an invitation to perseverance. Let their steadfast faith inspire us to persevere through our own trials, knowing that God is always with us. Sabi mo sa tabi mo, God is always with us. Hebrews chapter 12 verse 1.
Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, tayo'y napapalibutan ng napakaraming mga mata, mga saksi. Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance. Everybody say perseverance. The race marked out for us. Kaya nga anuman ang nangyayari, anuman ang nararanasan, huwag mong kalilimutan na ikaw ay panglangit. Ikaw ay tagalangit. Hindi ka tagamundo. Ikaw ay nasa mundo pero hindi ka tagamundo. Pansamantala ka lang dito sa lupa. Kaya huwag mong hahayaan na ikaw bilang na-purify na ng dugo ni Kristo ay muling madumihan ng kung ano-ano mang mga issues at kung ano-ano mang mga distraction sa mundong ito. Amen ba? So alalahanin natin ang kanilang pananampalataya. Yung mga kapatid natin na umuwi na sa Panginoon. Another one is celebrating their love. Makikita natin kung gaano itong mga kapatid natin na ito ay nabuhay, na biniyayaan ng Panginoon ng, di ba, pagmamahal. Sabi ko nga, itong si Eugene, sobra talaga, masyadong attached talaga yung buong church family sa kanya. Kaya mula first day ng kanyang wake, hanggang sa siya ay dalhin sa sementeryo, talagang full support ang lahat ng mga kapatiran natin. Samantalang doon sila sa Binangonan pa sa may sakayan ng bangka, sa Wawa. Kahit malayo yun, every day, mga kapatiran natin, walang hinto na sumusuporta sa kanya. Amen ba? Let us be encouraged to deepen our connections with one another, showing love and empathy. Sabihin natin, pag-ibig at pagmamalasakit. Amen? Hebrews 10:24, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Eto yun, dito tayo dinesign ni Lord eh. Yung bagong buhay mo, nung tinanggap mo si Jesus, nilagyan niya ng bagong desire. At binigyan ka niya ng bagong purpose. Nung wala tayo kay Kristo, iba purpose natin. Magpayaman, magkaroon ng posisyon, magkaroon ng, di ba, makilala. Kung lahat ng ninanais ng tao. Pero nung makilala mo si Kristo, namatay ka sa iyong lumang pagkatao, binigyan ka niya ng bagong buhay, nagsimula ka ng bagong buhay, yung bagong buhay may bagong purpose yun. At ang purpose nun is to do good works. Amen ba? Hindi ito yung good works na alam ng mundo, na may nangailangan, bigyan mo, tulungan mo, hindi. Yung good works na ito ay ilapit siya kay Kristo para siya'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung good works na yun. So, yun yung purpose natin. It must be our focus doon sa Great Commission na binigay ng Panginoon. Kaya hindi dapat madumihan ito. Kaya kung ano man yung mga issues, mga nangyayari, that's normal. Pero huwag mong hayaang masira niyan yung eternity mo. Yung security mo sa iyong eternity. Hindi yun dapat. Diba? Kaya pag may narinig tayo, ayoko nang pumunta sa church kasi hindi maganda yung ugali ni ganito. Ang may kasalanan Kristiyano, hindi si Kristo, mga kapatid. Kaya ang pagpunta mo sa church, huwag kang titingin sa tao. Kahit pastor yan, may tao lang yan. Katulad mo rin yan. Di ba? Kaya pag tinuro mo siya, babalik sa'yo mas marami. Amen ba? Kahit leader ng church yan, tao yan. Katulad mo rin yan. Pag gising minsan wala sa mood. Mamaya nasa mood na. Ganun talaga. Di ba? Hindi natin pwedeng ilagay sa kanila ang ating pananampalataya na as if sila ang Diyos at sisisihin pa natin sila pag nagkamali sila ng trato. Hindi ganon. Ang focus ay si Jesus. Lahat tayo. Kaya pag nakatingin ka kay Kristo, perfect yun.
Kahit may nakita ka, naalala ko yung isang Kristiyano, Pastor, ayoko na mag-church. Bakit? Kasi po, marami nagchichismisan. Kasi po, maraming ganito, may mga problema, may mga issue. Sabi ng pastor, o sige, bago ka umalis, gawin mo muna to. Binigyan siya ng baso, nilagyan ng tubig, pinuno. Umikot ka muna sa church nang hawak mo yung baso. Umikot siya. Nakabantay siya sa baso na hindi matapon. Nung makaikot na siya, sabi ng pastor, kumusta? Okay naman po. May natapon bang tubig? Wala po. Pero, meron ka bang ano? Ba't hindi natapon yung tubig? Nakafocus po ako sa tubig eh. Sa paglilingkod natin, ang focus mo kay Jesus. Fix your eyes on Jesus. He is the author and finisher of our faith. Amen? Ang hirap nung 3 taong ka naglingkod sa Diyos, meron ka lang nakita, natisod ka, umayaw ka. Pinagpalit, parang napakaliit para bitawan mo kagad yung value ng yung security mo for eternity dahil lamang ayoko na. Pagharap mo sa Diyos, personal naman ito, hindi naman ito pwedeng manisi. Hindi mo pwedeng sabihin, siya po, kaya hindi na ako nag-church. Sasabihin ba sa'yo ni Lord, o sige, pumasok ka pa rin sa langit, kasalanan pala niya. Hindi. Personal choice yan. Kaya nga, pag may problema, magpatawad. Yun ang sinasabi ng Bible. Pag may nangyari, kung kalampasan mo. Amen po ba? Alam mo, pag busy ka, hindi mo mapapansin ang mga little things na hindi maganda na nangyayari sa loob. Kahit saan tayo pumuntang lugar, may nagkalat ang imperfections. Nagkalat yung injustice. Nandito ka sa mundong imperfect Ang mundo na to, made of earthly material, time will come, mawawasak to Hindi nga, wala lang anumang bagay sa mundo ang papasok sa langit. Walang anumang marumi, sabi ng Revelation, ang papasok sa langit. Tapos ikaw, pinurify ka, malinis ka, tagalangit ka, tapos hayaan mong madumihan ka ng dahil lang sa mga... Saan nagsisimula ang dumi? Sa mata. Saan nananatili yan? Sa isip. Pag yan ay nakapagdesisyon, yan ang command center ng buong katawan mo. Sasabihin niya yan sa puso mo. Susunod na yan. Kaya wala akong kasalanan na biglang nangyari. It's all premeditated. Na-process na yan ng matagal na. Bago mo to pinag-usapan, bago mo to sinabi, bago ka nagalit, bago mo to kinilos, dumaan na sa proseso ng pag-iisip. Kaya nga sabi ng Romans 12 verse 2, be renewed. Be changed by the renewal of your mind. Amen ba? Do not be conformed. Diba? Magbago kayo. Saan ang unang utos? Sa pagbabago ng inyong pag-iisip. Yun ang command ni Lord Kaya pag ang tao gusto niya mag-decide, gusto ko talagang magbago. Lord, tulungan mo ako. Ang utos ni Lord, Romans 12 verse 2. Magbago ka sa pamamagitan ng pagbabago. Saan simula? Dito. Kaya pag ang isang tao may ugali pa, ganun talaga, maglagay tayo ng alawan sa isa't isa. Huwag nating isipin, ang sama mo, Kristiyano ka pa naman, leader ka pa naman. Teka muna, kapatid, baka naman nakakalimutan mo, hindi naman ako si Jesus. Amen ba? Lahat tayo ay may gising na maganda. At lahat tayo ay may gising na nakataas ang kilay. Depende yan sa iyong narinig. Depende yan sa iyong sitwasyon. Depende yan sa kung ano ang na-feed mo. Kaya, sino ang responsible para dyan? Ikaw. Yung may katawan. Amen ba? Kaya ito yung bilin sa atin Tingnan natin mga kapatid natin. Paano sila nabuhay ng nagmamahal. Paulit-ulit na pag-uusapan. Magmahal ka, magmahal ka, magmahal ka. Pero di ba may nangyayari pa rin? Bigla ka nagiging bitter. Bigla ka na lang, di ba? Nagiging angry bird.
Hindi maipaliwanag kung bakit ganun yung nangyayari. Watch out doon sa iyong feeling. Bakit magkaiba ang perspective ng mga tao sa Pilipinas sa nangyayari sa Pilipinas? Kasi magkaiba ang source of information. Subukan mo ang source of information mo is yung pro at yung isa anti. Kaya anti ka because all of the source of yung information na nare-receive mo is from the anti. Hindi magsasabi ng good yun dun. Amen ba? Ganon din tayo dito. Kaya nga tayo, ang bilin sa atin, mag-ingat. Pinag-iingat tayo. Kasi hayag ang mga gawa ng laman according to Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Di ba? Kasakiman, pagbahagi ko, ano-ano, pagkakagalit. Lahat yan gawa ng laman. Tayong lahat, ang totoong tayo ay ang kaluluwa. Sabi mo sa tabi mo, hindi yan ang tunay na ikaw. Ito? Hindi ito ang totoong tayo. Salamat na lang kung napalagay ka sa puging lalagyan o sa maganda-gandang lalagyan. Pero hindi yan ang magde-determine kung sino ka talaga. It is the real you na nasa sa loob ng katawan na yan. Ang totoong ikaw is yung soul. At yung soul ang niligtas. Kaluluwa ang pinuntahan ng Panginoon dito. Hindi siya namatay para sa katawan. Although bahagi ng kanyang binigyang lunas ang katawan na nagkakasakit. Kaya hinagupit siya ng 39 times. Pero ang pinaka-main reason ba't siya namatay sa cross? For the souls. Kaya pag titingnan mo ang tao, tingnan mo siya bilang isang magandang kaluluwa. Amen ba? Tama-tama pinag-uusapan natin, di ba? Kasi All Souls Day ngayon. Amen? Pero wag na kayo magbibihis ng mga nakakatakot, ha? No, wag na kayo magbibihis ng mga nakakatakot. Sabi nga nung nabasa ko, paano kalalayuan ng demonyo? Sinusuot mo. Di ba? Oo nga naman. Sabi ko, oo nga naman, di ba? Yan. So, kala natin simple lang. Pero, hindi yan. There are unseen world kasi. Etong nakikita natin, ito yung visible. Nakikita ng mga mata natin. But there are unseen world. Ang tawag ay Hades. Okay? Unseen. Des world. So, yung unseen world, hindi natin alam. Pwedeng nandito rin, pero hindi lang kita ng ating mga natural na mata, literal na mata. Amen ba? Pero sa spiritual, they are real. Totoo. So tularan natin ng mga kapatid natin. Hebrews 10:24, let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Sabi mo sa tabi mo, I love you. With the love of the Lord. Amen. Tingnan mo yan. Hindi yung karumihan ng katawan na yan, ng mundo o nananatiling kasalanan dyan. Tingnan mo yan bilang tinubos ni Kristo. Amen. Ganun lang. Sabi ko nga, ang mga anak ng Diyos dapat meron, yung sa kabayo, may ganun o. May harang. Di ba may harang? Para may focus. Di ba? Bakit ba ako nasa church? Kasi gusto ko si Jesus. Gusto kong maglingkod kay Jesus. Gusto kong makasama si Jesus. Gusto kong katulad ng mga nauna naming mga kapatid na namatay na, ngayon ay sabi ng Bible ay natutulog lamang at gigisingin pagdating ng Grand Reunion. May ganon. Kasi pag walang ganyan, yung kabayo, di ba? Distracted eh. Tumatakbo siya, bigla nang, woo! Bigla na lang, atras sa bakit? May gumalaw sa gilid. Amen? Ganyan ang Kristiyano pag wala kang focus. Pag may gumalaw ng konti, di mo na ako mag-church. Di ba? Biglang nasway ka na, nagbago na yung ginagawa mo, nagbago na yung standard mo, nagbago na yung setup mo, nagbago na ang lahat. Iba na. Ibang-iba ka na nga.
Amen ba? Nagbago na ang lahat. Nagbabago ba si Jesus? Hindi siya nagbabago. Siya ay nananatiling siya noon, ngayon, at bukas. Amen ba? Tayo ba, katulad ni Jesus? Hindi. Mabilis makalimot ang tao. Di ba yung 10 ketongin pinagaling, lahat gumaling? Ilan ang bumalik para magsabing, Lord, thank you. Maglilingkod ako sa iyo. Ilan ang bumalik? Isa. Sabi ni Jesus, nasaan yung siya? Naghahanap si Lord eh. Pinagaling ka, ginawang ka ng maganda, sabi mo, Lord, palusutin mo lang ako sa problema ko, maglilingkod ako sa iyo. Makalipas ang 1 buwan, hindi lang napansin ni brother, hindi lang nakamayan ni pastor. Hindi na ako mag-church, Lord. Nanumpa ka, hindi naman kay pastor, kay Lord. Ikaw ang nagsabi kay Lord, kayo yung may covenant. Siya yung gumawa ng mabuti sa iyo, hindi si pastor. Si pastor nagga-guide lang, pero hindi yan perfect. Amen ba? Kaya dapat, wag mong kalilimutan yung usapan nyo ni Lord. Ako po 2003, ay 2003, nung ako'y ma-born again, meron kami usapan ni Lord. Kaya simula nung ma-born again ako, wala po akong nagganyan, yung biglang dinamog to church, nakapagtampo, walang ganun. Talagang dire-diretso for God's glory. Bakit? Marami ho akong nakitang issue sa loob ng aming church. Yung former church namin, ay naku po, naniwala kayo. Nakakita ako ng nagaganyanan, nakakita ako ng nagsisikuhan, nakakita ako ng nagtatayuan, nagsisigawan. They are leaders of the church. Pero nandun ba ako for them? No. Nandun ako for Jesus. Kasi si Jesus ang nagligtas sa akin. Si Jesus ang nagbigay ng panibagong pagkakataon. Dumating ka sa dead end ng buhay mo. Yun ang dahilan, ba't ka narito? Marami tayong kanya-kanyang dahilan, ba't tayo napunta sa church? At yun ay milagro ng Diyos na tayo pag-isa-isahin dito. Amen ba? Pero wag nating kalilimutan, nandito tayo dahil kay Jesus. Kahit may ginamit siyang tao, ang Diyos yun. Dumating na yung tamang pagkakataon para makasama mo at mapaglingkuran na ang Panginoon. Kaya ang encouragement ko mga kapatid, diretso lang tayo. Amen ba? Tayong lahat, magtulungan tayo na mapagaan ang burden ng isa't isa. Hindi mo alam ang pinagdadaanan ng katabi mo. Wala sa mukha yan. May magaling lang magdala dahil sa biyaya. Huwag niyo sabihin na, ay si pastor ang liwanag ng mukha. Laging ganyan. Di ba? Ay si brother, nakakatawa. Hindi mo masasabi. Biyaya lang ng Panginoon. Kaya yung huwag ka nang magpapabigat. Hanggat maaari, tayong lahat ay tutulong para gumaan. Di ba sabi ng Proverbs sa atin? Blessed are the peacemakers. Amen? Kasi pag hindi tayo tumatayo as peacemakers, wala. Ang sinusulong natin is what? Yung agenda ni Satanas. Maliwanag ang sinabi ng John 10 verse 10 eh. The thief comes to steal, kill, and destroy. Ano daw ang purpose ni Satanas? 3. Steal, kill, and destroy. Ang saya-saya mo naglilingkod, very active, bigla ka na lang biglang nawalan ng joy. Ninakawan ka na pala ng joy. Dati-dati, ang aga mo sa church, ngayon wala ka nang makitang dahilan bakit ka pupunta sa church. Sobrang lungkot na ng kalooban mo. Amen ba? Hindi mo alam, you are under attack. Pag bigla ka na lang nawala ng gana, bigla ka na lang nag-isip ng negatibo, bigla ka na lang nagkaroon ng kung anumang damdaming kakaiba na alam mong hindi sa Diyos. Clear yan? You are under attack. Pag under attack ka, anong gagawin mo? Baril pa, mga kalaban! Baril pa! Di ba? Enjoy na enjoy ka? Hindi. Dapat pag alam mong you are under attack, hindi pwede. Use your authority. Amen ba? Pray. Go to your secret place.
Storm the heavens with your tears, with your prayer. Ipaglaban mo. Ikaw yung may authority. Para kang pulis. Ikaw ang pulis, ikaw ang nagmumukmok. Sabi nung hinuli mo, sabi mo ganon, para. Sabi nung hinuli, ba't ako titigil? Ikaw po, ay sorry po. Diretso na kayo. Ikaw yung pulis eh. Amen ba? Ikaw yung may authority. Tandaan natin, Kristiyano, binigay ni Jesus yung authority sa atin. Hawak mo. Kaya pag may negatibong pumasok at na-identify mo, it's not from the Lord, ano gagawin mo? Hayaan mo lang? No. Delete in the name of Jesus. Wala kang bahagi sa isip ko, sa puso ko. I love this brother. I love this man of God. I love this, di ba? Ganon. Huwag mong hayaan lang. Ha? Pag humanan, ako po. Hala, nadagdagan na ng la. Mga anak uli yan. Naku po. Yun na. Napaupo ka na. Lambot ka na niyan. Mamaya gapang ka na. Bakit? You are under attack. Pero hinayaan mo lang. Kaya tayong Kristiyano ang lalaban. Pag Sunday, magkakasama tayo. Na-encourage natin ang isa't isa. Oy, Brad, kumusta ka na? Pastor, okay naman po. Praise God. Tuloy ka lang ha. Huwag kang maging excited ka sa paglilingkod. Di ba lumalakas tayo pag ganon, bro? Sis? Pero yung Monday to Saturday, solo tayo. Amen. Pwedeng malakas ka ng Sunday. Yung Monday to Saturday, every day is a battle. Kaya dapat pagdating mo nung Sunday, yung apoy mo, ma-maintain mo hanggang Sunday ulit. Pero iba, naku po, Lunes pa lang, na-drain na. Bakit? Ay, dikit ng dikit sa bumbero eh. Patay ang apoy. Amen ba? Alam naman natin yan eh. May masamang ibon, sabi ng Bible. Kaya yung buto na natatanim sa puso natin, pag hindi tayo aware, tutukain. Sino nakabasa sa Bible? Di ba? Pag yung mga nagde-devotion, di ba? Sabi, yung Word of God na patanim sa puso natin, ang puso natin daw ay parang lupa na laglagan ng buto. May masamang ibon daw na nakaabang. Pag hindi ka aware, tinutuka. Kaya di ba sabi ni Pastor, uy, kumusta yung Sunday? Nakaka-bless naman po. Ano nga yung title kanina? Ano nga yun? Kumain ka lang ng toasted siopaw, nalimutan mo. Minsan nangunguya eh, nalulunok eh. Nalimutan na eh. Amen po ba? Mga kapatid, kanya-kanya. Lahat ng narinig natin, kanya-kanya tayo. Parang ganito, nagsabog si Lord ng maraming blessings. Kanya-kanyang dampot. Yung nadampot mo, responsible ka dun. Iba-iba tayo kasi ng capacity. May mga tao, wow, halos talagang napipick up lahat. Minsan may dagdag pa. Yung iba naman kalahati lang nun. Pero it doesn't matter kung gaano, ilang porsyento yung na-receive mo. Ang importante, may uwi mo't maingatan mo yun. Paglabas na, kaya nga, di ba, ang memory kasi natin, ano yan? Kaya nga ang billings lagi sa atin, mag-note tayo, di ba? So, lagyan natin sa cellphone natin, ito yung sinabi ni Lord nung Sunday. Tuwing tutingnan mo yun everyday, pansinin mo, minsan nakalimutan lang kasi natin eh. Yung palang naranasan mo ng Monday, ng Tuesday, konektado doon sa narinig mo ng Sunday. Hindi ka handa. Bakit? Dinaanan mo lang ang sandata. Hindi mo isinukso. Eh pag nakikinig ka ng word, mamimili ka. Espada, spear, arrow, javelin, anong dadamputin mong weapon? At yung weapon na dadamputin mo at isasaksak mo, kakailanganin mo for a week. Na pag-aware ka at mapagbantay ka, malalaman mo, ay, salamat sa Panginoon. Yung atake pala sa'yo, sa dibdib, buti na lang sinuot mo yung breastplate. Amen ba? Okay lang kayo?
Sabi mo sa tabi mo, I love you, brother. I love you, sister. Number 3, honoring their service. So, nandun tayo, pinag-usapan natin yung buhay ng mga kapatid nating umuwi na sa Panginoon. Okay? Honoring their service. A challenge to a greater impact. First Peter 4:10, as each has received a gift, use it to serve one another. Bawat isa ay tumanggap ng kaloob sa Panginoon, gamitin daw sa paglilingkod sa isa't isa. As good stewards of God's varied grace. Lahat ng tinanggap nating kaloob sa banal na Espiritu Santo, yan daw po ay gamitin natin. Para saan? Para makapaglingkod sa isa't isa. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang kaloob. Kaya lahat tayo ay mahalaga sa Diyos. Wala ditong hindi mahalaga, medyo mahalaga, sobrang halaga. Wala. Lahat tayo ay mahalaga. Kasi may kakayanan binigay sa iyo si Lord na hindi nawala siya. Meron naman siyang kakayanan na wala ka. Kaya sabi ng Bible, yung differences na yan, yung uniqueness na yan, yung pagkakaiba-iba na yan, yan ay maliwanag na gusto ni Lord, tayo ay magkaisa. Amen? Kasi pag hindi tayo nagkaisa, hindi natin magagawa ang purpose natin. Amen? At yung mga kapatid nating umuwi sa Lord, they are there already, waiting for us na ma-meet ulit tayo sa grand reunion. Sino excited ma-meet ulit yung ating mga kapatid na umuwi na sa Lord? Di ba? Sinong nami-miss na si Eugene? Sino yung nami-miss na, di ba? Lalo na yung mga unang taon. Matagal na, di ba? Nailibing na yung kapatid natin. Pero di ba, masakit pa rin sa puso natin. Na-miss natin yung presensya nila eh. Amen. Kaya inaalala natin sila. Kung kulang pa ang pagtingin natin sa mga disciples ng Panginoon, baka makadagdag na ma-encourage tayo sa buhay. Ayan, Lorraine, mga apo, di ba, sa buhay ng Lolo Moore. Di ba? Teka muna. Ito yung, ano yan eh, legacy yan eh. Nag-iwan siya ng example, nag-iwan siya ng legacy. Nauna siya at naghihintay siya. Just like Jesus. Nagpakita ng example, umakyat sa langit, naghihintay sa ating lahat. Kaya yung mga ninuno natin na naging haligi ng ating simbahan, huwag nating bibiguin. Ito yung iniwan nila, di ba, pananampalataya. At ito yung truth. Alam nyo naman yung kwento ng lahi natin. Dati tayong mga pagano, dati tayong kung saan-saan na lang naniniwala, pero dinala tayo ng Panginoon sa pagkakataon na mabuksan ang isip natin sa salita ng Diyos, nalaman natin ang katotohanan. At eto, diretso. Amen. Kaya sabi mo sa tabi mo, ano man yan, lampasan mo. Amen? Lampasan natin. Yung nangyari at nararanasan nyo mga trials o kung ano-ano mga obstacles, hindi pa yan. Hindi ka pa naman uuwi sa Lord. Kaya kung diyan, madadapa ka at magpapadapa ka na lang habang buhay, ay wala na pong mangyayari. Kaya diretso, apakan mo. Amen ba? Tapos sasabihin sa'yo, welcome to the next level. Tapos ang kamay dito na excited na at nagde-decide na akyat na siya ng next level. O, lampasan mo yan. Amen? Kung matampuhin ka pa rin, ay wala kang next level. Dapat iba naman. Amen po ba? Ganun talaga. Last, reflecting on their hope. A reminder of eternal life. Everybody say, hope. Amen? Grabe yung pag-asa. Naalala ko to si Brother June nung buhay pa siya. Dumating siya sa church, nakakilala sila sa Panginoon buong pamilya dahil siya po ay na-diagnose ng cancer. At purihin ang Panginoon, pinagaling siya ng Panginoong Diyos.
Nag-decide siyang wag na ituloy yung chemo, inalis yung mga, dahan-dahan niyang inalis yung iniinom, at pinanghawakan niya ang kanyang ginawa. Ang ginawa ni Jesus sa kanya. At nung siya ay magpa-test, negative siya. Amen ba? Kaya ngayon sinasabi po natin mga kapatid, hanggang dulo ng kanyang buhay, hindi siya namatay doon sa cancer. Totally pinagaling siya ng Lord. Iba yung naging reason. Pero kahit hanggang doon sa ospital, pagkausap ko sa kanya, nung na-advise ko, sabi niya, lalaban tayo hanggang dulo. Siya yung pag-asa niya. At saka, di ba, pastor, paano yun? Namatay. Di ba? Ganun talaga. Hindi naman tayo may-ari ng buhay Kaya nga, importante, gawin natin ang kalooban ng Diyos hanggat buhay. Amen ba? Para hindi ka naghahabol kapag naghihingalo ka na. Tawagin niyo lahat ng nakaaway ko. Magpapahanap ka pa ng mga taong nasaktan, nasugatan, nasalitaan. Di ba? Alam naman natin yan Sayang naman yung, di ba? Ang hirap mag-serve. Ewan ko lang sa inyo, pero ang hirap mag-serve pag meron kang dala sa puso mo. Ang hirap. Aminin mo man o hindi. Diba? Sabi nga nung kanta, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. At yun din ang sinasabi ng Proverbs. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya kaya sabi ko sa inyo pag may wisdom ang tao, sa salita, nakikinig. He is reading between the lines. Alam niya yun. Amen. Sabi ko nga sa inyo, first time mo na-meet yung tao, interested ka, gusto mo siyang makilala, kausapin mo siya for 1 hour. Hayaan mo siyang magkwento. Malalaman mo na ang laman ng puso niya. Chismosa ba siya? Galit ba siya? May mga excess baggages ba yan? May mga kung ano-ano ba yan? May doubt ba yan? May fear? May kung ano, bakit lalabas yan lahat sa bibig? Sinabi sa akin ni Rebito, yun Kaya simula noon, every time na may bago, kung mapapansin nyo, binibigyan ko ng chance na makausap. Pero I am observing. Kasi nag-usap kami ng mahaba. More than 1 hour pa nga. Amen. Pero mga decision making na ginagawa natin, tayo yan Mga kapatid your pastor, nandito lang ako para maging guide. Pero bigyan niyo ako ng allowance. Kasi tao din tayo. Siguro, nilagay lang ako ni Lord kasi ako yung nauna. At naglagay siya ng pastor para may kaayusan. Pero hindi siya naglagay ng perfect. Pero magtiwala kayo kasi perfect ang naglagay. Amen ba? Kaya sabi ko nga, yung atin yan, personal. Labanan mo, pagtagumpayan mo. Personal kasi ito Kung paanong personal ang pagpasok sa langit ay personal din ang pagpapanalo sa labanan. Amen? Hindi ko kayang patayin ang higanteng kalaban ni Tony. Hindi man ako inaaway noon siya. Alam nga naman makisaksak ako. Siya ang papatay sa higante na yun. Lahat tayo may giants na kalaban. Si Chloe may kanyang giants yan. Si Ate Tina may kanyang giants yan. Amen? Tayo ang papatay. Kanya-kanya. Amen ba? Kaya ang Kristiyano hindi pwedeng, born again naman ang nanay at tatay ko, kahit di ako maliligtas. Hindi personal. Amen ba? Ay sabi ko nga, yung mga kapatid natin, itong mga tatay natin na ngayon ay nasa Lord na, mga haligi ng ating simbahan, di ba? Nakipaglaban sila hanggang dulo. Hindi sila sumuko. Amen ba? Pinakita nila
kung papaano sila nanatili hanggang sa kaduluduluhan. Pinanghawakan nila itong 1 Corinthians 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Everybody say fully. Because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi nasasayang. Amen? Tapikin mo yung katabi mo, kapatid. Laban. Amen? Ang lumalaban nananalo. Inuulit ko, pag lumaban ka, sure win ka. Natatalo lang ang Kristiyano pag nagpapa-default. Hindi humarap. Biglang may narinig. Nanginig na, umayaw na, natalo. Pero kung tumayo, like David, Goliath, kahit higante ka, puputulan kita ng ulo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Anong tingin sa kanya? Tinatakot siya ng higante, di ba? Duduruhin ko yung mga buto-buto mo. Kasi nga, maliit lang eh. At yan lang ang kayang gawin ng kaaway sa atin. Tahutin. Kasi sa spiritual, alam niya. Nasa linya tayo ng champion. Winner. Walang record ng pagkatalo. So kung tinanggap mo si Jesus, nasa winning line ka. Mananalo ka. Amen? Sabi mo sa tabi mo, champion ka. Kaya ang kailangan lang, mag-stand. Sabi lang naman ni Lord tumayo ka, ako lalaban. Amen? If God is for us, who can be against us? Sinong laban sa atin? Pag nasa atin ang Diyos, wala. Kaya pag natalo ka, ay hindi ko alam ang dahilan. Sabi ko nga, pwedeng nagpa-default o pwedeng naawa ka. Sige na, kami naman ay lalaban sa champion. Magpapatalo na kami ngayon. Di ba? Pero sa totoo, hindi. Dapat manalo tayo. Amen? Tingnan ko nga yung mukha ng mga mananalo. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo. Champion yan. Mananalo yan. Amen? Di ba? Totoong may problema. Totoong, eto yung mundo Totoo. Hindi naman tayo nung nakakilala kay Lord, inalis tayo rito. Wala na kayong problema. Hindi. Hindi ka inalis. Sinamahan ka lang. Nung una solo mo Humaharap kang mag-isa. Pero after nun, nung makilala mo si Jesus, hindi ka inalis. Yung problemang haharapin mo pa rin yun. Ang kaibahan lang, nandun si Lord. Amen? Kaya pag may problema, hindi ang prayer ay, Lord, alisin mo. Ang prayer ay, Lord, palakasin mo ako. Amen ba? Tumayo po tayong lahat. 2 Timothy 4 verse 10. Anong sabi ni Paul? I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Sabihin mo nga yan, personal, buong puso. Sabihin mo kay Lord yan. 1, 2, 3, go. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Palakpakan natin si Lord. Laban ha. Laban mga kapatid. Hayaan nyo maging specific ako dito, no? Kailangan nating lumaban. Labanan ng ating isipan. Labanan ng ating sariling kalooban. Manatili sa isip natin ang kaisipang katulad ng sa Panginoon. Puro mabuti. Pag may negatibo, kinokontrol, mabuti. Hindi mo paniniwalaan ang daya ni Satanas kasi naniniwala kang mabuti ang kalooban ng Diyos. Amen. Huwag mo hayaang madumihan kasi dito yan magsisimula.
Kaya kung may babantayan ka, dito. Yung first line of defense natin, kumbaga sa gera, nandito. Si Adan at si Eva ay nagkasala kasi tinitigan. Kapatid, kung meron mang negatibo, huwag mong titigan. May nangyari, may sinabi, may ganito, huwag mong titigan. Choice natin yan. Alisin mo ang mata mo. Ang nangyari kay Adan at kay Eva, tumingin, napatitig, nakinig pa. Kita niyo? Hanggang sa sinabi ni Satanas, totoo ba na sabi ng Diyos, mamamatay kayo kapag kinain ninyo ito? Nakipag-conversation ka pa, sumagot ka pa, nakipagbabaran ka pa kay Satanas. Oo, sabi, kapag daw ito'y kinain namin, kami ay mamamatay. Inalis niya yung tiyak na mamamatay. Amen? Hanggang saan na nangyari? Nakita na lang ang sarili nila. Nakain na nila yung pinagbabawal. Bago mangyari ang lahat ng bagay, bago tayo makontaminate, bago tayo madumihan, dumaan sa tamang proseso. Hindi yan bigla. Kaya, tulungan natin ang sarili natin, kanya-kanya. I-isolate natin ang sarili natin sa mga bagay na alam natin hindi magpapalugod sa Panginoon. Ingatan nawa kayo ng Panginoon at protektahan sa lahat ng uri ng karumihan, kasalanan ng mundong ito. Dalangin kong ang bawat isa ay isecure sa pamamagitan ng apoy ng Espiritu Santo na siyang magdadala sa inyo sa araw na itinakda ng Panginoon. Manatiling nagliliwanag ang inyong buhay. Ang focus ay ang mundo na mahal ng Panginoon at kailangan nating iligtas. Alisin ang mata sa maligtang tingin, ituon sa tama. Doon sa harvest ang tingin. Sa Panginoong Hesus ang tingin. At ang Diyos ang bahalang magdala sa atin sa tagumpay. Katulad ng mga kapatid namin, Panginoon, si Tatay Moore, si Tatay Melchor, si Eugene, si Brother June, dalangin po namin, Panginoon, na ang aming buhay na ito ay mainatan. Magamit hanggang sa kaduluduluhan ng aming hininga, kami ay masumpungang naglilingkod at abala sa ubasan ng Panginoon Diyos. Panalangin mo sa Panginoon. Recommit yourself to the Lord. Kung kinakailangan i-rededicate mo yun kay Lord, i-dedicate mo muli sa Panginoon. Come on, open your mouth. Talk to the Holy Spirit. He is here, listening. God is good all the time. Kayaman ko, ikaw ay sambahin. Sintay iyong tingin. Hindi napapagal sa Panginoon. Puso buhay sa'yo nagmamahal sa habang natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Sintay iyong dinggin. Open your mouth, worship the Lord with your own words. Thank God, Jesus.
thank you. Hallelujah. Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and strength. Love your brothers and sisters in Christ. Love your neighbor as yourself. Oh, I love this brother. Hallelujah. Ngayon, isipin mo lahat ng magandang bagay na ginawa niya sa iyo. I love this sister. Isipin mo lahat ng magandang bagay na ginawa niya sa iyo. I love this neighbor. Yung mga katrabaho. Come on. Tingnan mo siya kung paano siya tinitingnan ng Diyos. Minamahal. Priceless. Handang mamatay. Binigay ang buhay. Dahil napakahalaga. Napaka-precious ng soul na yan. Oh, love you, brother. Sabihin ko, tuloy-tuloy. Come on. Fight. Magpapatuloy ako sa paglilingkod. Kahit may mga questions ako, hindi ako hihinto. Ipinaglaban ako ng Panginoon. Lalaban ako. Nagpapatong-patong yung problema ko financially. Hindi ito magiging hadlang. Kahit nagkakaroon ako ng kakulangan, problema, maging sa trabaho, sa negosyo, hindi ko ito titingnan. Ang titingnan ko ay magandang plano ng Panginoon. I will continue serving the Lord. Ano bang mangyari? Ang Diyos, hahawakan ako. Amen. Amen. Oh, come on, everybody sing. Sabihin natin. Ikaw ay isang bahagi. Wagas na masinta iyong dinggin. Wagas na pagsinta iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Namawitin. Palakpakan natin si Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Father God, I declare in the name of Jesus, kaming lahat na naririto, 10 ng aming pamilya, mga kamag-anak, Panginoon, at mga tao nilalagay mo sa puso namin, ay makakasama po ninyo sa inyong muling pagbabalik. Lahat kami ay dadaghitin, lahat kami ay makakasama sa grand reunion na inyong itinakda, at lahat kami ay mananatili sa inyo, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Everybody say amen.